Kung nasa 10K lang din po guys yung budget natin, sa tingin ko ito na po yung pinakasulit na marirecommend ko sa inyo. Ngayon pong 2026, dito po sa mga global release ng mga smartphone. Period na po yan guys, wala nang pero-pero. Feeling ko po, ito na po yung pinakamagiging magandang smartphone sa mga global release po ng mga smartphone. Dito po sa mga kulang 10K po ng mga presyo ngayon. Dahil kung titignan nyo nga po yung karamihan po sa mga bagong labas sa mga smartphone, even po guys yung mga darating po na ibang mga smartphone ni Infinix guys. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong smartphone yon. Napakamahal po nung kanyang specs na yon. I mean, napakamahal po guys nung kanyang presyo para po sa specs na makukuha natin. Compare po sa may smartphone na to ngayon. Sasabihin ko na lang po yan guys pagka lumabas na po yung Infinix sa smartphone na yon. Magugulat kayo guys. Napakamahal po ng Infinix sa smartphone na yon. Pero ito pong smartphone natin is napakaganda po ng specs na makukuha natin sa mas murang presyo pa. Kasing lakas po ito guys ang Honor X9D na meron pong 17,000 na SRP. At kasing presyo lang po ito ng Redmi Note 15 guys na meron pong 10K lang po na presyo. Pero naka-G100 lang po yung processor ng Redmi Note 15. Pero ito pong bagong smartphone natin guys, 10K lang po yung presyo niya. Actually nagsisale pa nga po siya ng kulang 10K lang. Ito po guys ang Poco M8 5G. Napakaganda po ng specs na makukuha natin para po sa napakamakatwira na presyo ngayon. Talo po dito guys ang Tecno Curve 5G, saka po ang Infinix GT30 5G pagdating po sa may gaming performance. Then naka-Snapdragon 6 Gen 3 nga po itong processor natin ng Poco M8 5G. Alam ko medyo hindi advisable sa may gaming guys ang curved display. Pero di hamak naman guys na mas pipiliin ko na to kaysa naman sa may flat display pero mahina naman yung processor. Tsaka buti naman kahit po naka-curved display itong smartphone natin, nakapaglagay pa rin po si Poco ng 5520 mAh siya battery dito na umabot nga po ng kulang 20 hours dito sa may battery drain test natin. Itong si Poco M8 5G. Hindi ko alam guys kung meron pa pong tatalo sa may smartphone na to ngayon pong 2026 dahil nga po sa crisis po na nangyayari ngayon sa shortage nga po ng mga RAM saka po mga storage sa kagagawan nga po ng AI. Maybe yung mga bagong lalabas nga po na gaming po ni Tecno saka po ni Infinix. Tingnan po natin guys. Kung matatalo po nila ngayon, ang Poco M8 po, para po sa may 10K po na kanyang presyo. Diyan po sa mga specs na ibibigay nila sa atin ngayon. Dahil kung titingnan nyo po guys yung mga processor po na ibinibigay po ni Transsion sa mga smartphone nila, puro po mga naka-MediaTek guys. Ang kaso po, wala pong MediaTek ngayon na halos kasing level po ng Snapdragon 6 Gen 3 pagdating po sa may performance. Maybe yung Dimensity 7400. Ang kaso guys, mas mahina yun sa may Snapdragon 6 Gen 3 compare nga po dito ngayon. Technically, mas maganda nga rin po pala guys ang Poco M8 5G compare po sa may Poco X7 5G last year na meron pong 15,000 na SRP. Pero syempre guys, hindi naman perfect yung smartphone na to. Ang nakita ko pong tinipid ni Poco dito para po maibigay sa atin itong magandang processor niya. Is itong camera po niya. Naka-single camera lang po yan. Napakalaki po ng kanyang camera module, pero naka-single lang naman. Pero in fairness po, maganda rin po yung quality niya. Hindi na rin po masama ito guys, kahit naka-single camera lang po siya. Dahil malino naman guys at sharp po yung quality ng camera niya. Saka para po sa may ganitong presyo, saka ganitong kalakas sa processor, expected na po yan. Dito po sa may display niya is meron po siyang 6.77 inches na meron pong 120Hz sa refresh rate. 3200 din sa peak brightness. Saka po 1080p lang po yung kanyang resolution dito. Hindi na ako magre-reklamo dyan guys. Dahil hindi naman na po natin mapapansin yan yung difference po ng 1080p saka po ng 1.5K na resolution. Pero kung mapapansin natin is yung mahinang processor compare po sa malakas sa processor. Actually nakatulong pa nga po yung 1080p niya. Dahil mas naging matagal nga po siyang malobat itong smartphone natin. I think guys ganito po yung nasa isip ni Poco. Imbis po na magtaas sila ng presyo ng smartphone nila or tipirin po nila yung pinaka-processor. Yung ginawa po nila guys. Binigyan po tayo ng malakas sa processor at tinipid po ni Poco yung ibang mga specs po na sa tingin niya hindi po natin mapapakinabangan ng husto. Tulad nga po sa mataas sa resolution at sa mas magandang camera po, especially sa mga additional na lens. Kumbaga pipili lang po kayo guys kung gusto nyo ba ng medyo maganda-gandang camera dito or medyo mataas sa resolution sa ibang brand. Kaso mahina naman po yung processor. Kaysa po dito kay Poco guys. Siyempre ang ina-expect po natin kay Poco, malakas sa processor, medyo decent lang po ng camera. I think okay na po yan guys. As long as maganda po yung gaming performance natin. Tsaka buti kahit paano po, malaki yung battery niya na 55 mAh para po sa may ganitong presyo ngayon.
Maganda na po yung graphics na makukuha natin sa kanya dito nga po sa may Call of Duty Mobile. Compare po sa ibang smartphone sa ganitong presyo. Samahan pa nga po ng magandang dual speaker na naka Dolby Atmos pa. Sa ngayon po guys, kahit po sa may 10K po na presyo niya, I think okay na po ang Poco M8 para po sa specs na makukuha natin. Pero sigurado guys, after lang po ng ilang buwan, mas magmumura pa rin po yung smartphone na to sa panahon po ng sale. Saka sa tingin ko guys, kung maglalaro din po kayo ng emulator sa kanya, I think kaya naman po niyang PS2. Kaso guys, kailangan niyo po talaga ng tamang settings para mas maging smooth po yung gameplay natin. Dahil dito nga po sa mga PS1, kahit di nyo po galawin yung settings niya, smooth na po siya agad. Sa Mobile Legends, alam nyo na po yan guys, okay na po siya sa game na yan. Ang nakakainis lang guys, medyo mahina po yung signal dito sa may SM Pampanga. Kaya medyo delay po yung signal natin. Pero syempre guys, pag nasa lugar po tayo ng malakas ang signal, maganda rin po yung magiging signal niya. Sa mga gusto po dyan guys ng Poco M8 Pro 5G, pero gusto nyo lang po ng performance, ay suggest po, itong Poco M8 na lang po yung kunin natin. Dahil hindi naman po sila nagkakalayo ng performance. Heto guys yung kanilang Antutu score. Hindi po sila nagkakalayo ng performance dito guys. Kaya kung kapos po yung budget nyo, okay na rin po ang Poco M8. Pero kung may budget ka naman, okay pa rin po ang Poco M8 para sa akin. Kahit hindi po sila nagkakalayo ng performance dyan. Para nga po sa mas malaking battery po ng Poco M8 Pro. Saka sa mas better na camera at medyo mas flat po na display. I think maganda pong ipang gaming yan. Compare po kay Poco M8 5G. Sinubukan ko rin po ang e-mirror dito guys. Maganda rin po ang gameplay natin. Kahit po nakasagad yung graphics niya. Kaya as of recording this video guys, I think si Poco M8 5G na po ang pinakamagandang smartphone na makukuha natin. Sa mga global release po ng mga smartphone ngayon. Sa around 10K po na presyo. Wala pong ibang smartphone kayo na mabibili sa mga bagong labas ngayon. Na meron pong 55 mAh na battery. Saka po yung Snapdragon 6 Gen 3 po na processor ngayon. Kay Poco M8 nyo lang po makukuha yan. Dagdag ko na nga rin po pala, naka-Unreal 15 to guys. Meron po siyang 4 years po na Unreal update. Kaya okay din po ito guys, hindi po siya agad luluma. Dahil aabutin pa nga po siya ng Unreal 19. Okay na okay po talaga yung smartphone na to. And yun lang po guys yung mabilis na review ko po sa may Poco M8 5G. Balik na lang po guys yung video natin kung nakatulong po sa inyo. Thanks for watching.